Okay, so ito na pala yung red beans na niluluto ko. So, buong magdamag ko siyang binabad sa tubig talaga guys. Pero kahit na ganun, matagal pa rin siyang maluto. So, mas maganda kung may pressure cooker kayo, mas maganda yun na gamitin kasi. The next day. Hola queridos amigos, buenos días, this is Santa Cruz, Bolivia. Okay, so ngayon guys, today is Monday, everyone. Yes, today is Monday here and time check it's already 7:18 in the morning. So, magandang umaga. Kamusta na po kayong lahat? Alright, so today is I'm going to do a grocery haul. So, parang hindi ko pa nagawa to grocery kasi nung una is shopping / grocery haul pala dapat yun kasi nag-ano pala tayo, nag-grocery haul of Asian, mga groceries, okay? So, grocery din pala dapat yun, ano? Anyway, last night pala, pumunta kami sa bahay ni Binan, tapos may nadaanan kaming bagong supermarket dito. Hindi naman siya super talaga, kasi maliit lang naman siya. Merong bagong, bukas na market dito, na napaka-barato talaga. Alright, so ang tawag dun is 3B. Ang tawag ng supermarket na yun ay 3B. Ibig sabihin nun is bueno. Ibig sabihin ng bueno is good. Bonito means nice. And barato means cheap. So for that reason, ang pangalan niya is 3B. Kasi nga, bueno, bonito, barato. Okay, so tinignan namin for the very first time kasi napaka-famous niya sa mga Facebook. At sa din naman, sa TV, makikita mo sa mga commercial. So, hindi pa kami talaga nakakapunta doon. Sabi ko sa asawa ko one time, napunta tayo kasi gusto kong makita. Pero kadalasan talaga, yung mga pumupunta doon, bumibili doon, is yung may mga sari-sari store. Kasi barato talaga siya guys, as in. So, first time namin pumunta doon. And then, itong mga napamili namin is hindi siya marami kasi naka-grocery na kami last week. So, hindi siya marami. Nakabili lang kami ng iilan and this is worth 700 Philippine peso. So, saan nga ba abot ang 700 Philippine peso mo? Dito sa Bolivia. Okay, so, by the way guys, Santa Cruz, kung saan kami ngayon, is the biggest city of Bolivia and is the most expensive city of Bolivia. Yes, ito po yun. You heard it right, guys. So, tingnan natin kung saan naabot ang 700 Philippine peso mo dito sa Bolivia. I-compare natin siya i-compare nyo kung saan talaga aabot din yung 700 Philippine peso nyo sa Pilipinas kung anong mapibili. Okay, so let's start with egg. Alright, so 12 pieces of egg lang ho ito. So, dito, meron ho silang 24 pieces na ganito. And meron din silang 6 pieces lang and then 12 pieces. So yung binibili namin talaga is 12 pieces. Okay. So magkano to? 11.90 Bolivianos. Ibig sabihin mga nasa 70 Philippine peso po ito. So magkano ba ang itlog doon sa Pilipinas? Kasi dati, naalala ko doon sa Dumaguete sa Lee Super Plaza, hindi pa ako I'm not yet married at the time. 90 pesos po ito, 12 pieces. Depende din kasi large yun large egg. Naalala ko is 90, tapos sometimes 109 Philippine pesos. So ngayon, magkano na ba ang egg na ganito sa supermarket sa Dumaguete guys? Dito 70 pesos lang to. Actually, barato na siya kasi doon sa ibang market, 14 Bolivianos. Dito, 11.90 lang. So, talagang yung mga tao dito, guys, is bumibili na dito sa bagong supermarket na to. Kasi, talaga, ang difference is medyo malaki. Okay, ang mga difference is 3 Bolivianos to 5 Bolivianos talaga. Yung difference niya compared sa mga mga supermarket dito. So, maraming pumupunta doon kasi it's more, makakatipid ka talaga. Alright? Tapos yung quality is okay din naman. Parehong din sa ibang market. Alright, so, next naman tayo is, bumili kami ng oil. So, this is, soya. Soya oil. So, iba't ibang klase yung oil dito, guys. Meron silang vegetable oil, meron silang soya oil, marami silang oil dito.
Pero ganito lang, ganito ho yung oil nila dito ha. Hindi tayo makakabili pala dito ng ng plastic. Katulad ng sa probinsya na bumibili tayo ng isang plastic nilalagay sa flat na botelya tapos tinatransfer ng tendera sa plastic. Hindi tayo makakabili ng ganon dito guys. So ganito talaga, nasa plastic bottle. Next is, ay magkano nga ba yun? Teka lang. Alright, tingnan natin yung aceite is 9.90 Bolivianos. So, mga nasa, i-calculate nyo na, 7 times 9.90 or 7 times 10 na lang, 70. Okay, 70. Magkano ba to? So, mga nasa 70 Philippine peso. Magkano ba to sa Pilipinas? Hindi ko alam kasi hindi kami bumibili ng ganito sa Pilipinas. For ilang taon ko sa Pilipinas, hindi kami bumibili ng mga ganyan. Sabi ko sa asawa ko, pang ano lang yan, pang mayaman. Alright. So, ito, rin, nakabili kami ng malaking chips. 185 grams. Chips ko ito. Potato chips. Magkano ito? Chipitas, 17.50. Magkano ba yun? 17.50. Sige, ilagay natin dito. Mamaya ang calculation. 17.50. Next is, meron kaming Sprite. Bumili kami ng Sprite. 3 liters po ito, ha? 3 liters yan. So, magkano ba to? Sprite, 3 liters, 14.50. 14.50 ang Sprite. Okay. So, ilalagay ko dito sa ilalim yung presyuhan sa Philippine peso. Okay? Kasi wala tayong calculator dito, guys. Okay. So, next one is, bumili kami ng Lavava Sapolyo. Lavava Sapolyo. So, bumili kami ng ganito. Offer siya. Oferta na may ganitong libro. Now, ngayon, this is our first time na gumamit ng ganito, guys. Kasi kadalasan sa mga ginagamit nila dito is yung liquid na talaga, na panghugas. Okay? Kumbaga sa atin, Joy. Joy na panghugas, na liquid talaga. Sabi ko sa asawa ko, gusto kong subukan to. So, bumili kami. This is 1,000 grams. So, parang 1 kilo yata ito. 1 kilo ba yung 1,000 grams eh? Alright, so this is 1,000 grams. This is 12 Bolivianos. So, mga nasa 80. Magkano ba itong ganito, guys? Napakalaki nito. This is malaki. This is big. Alright? And sabi, usually, hindi talaga sila mga, ewan ko, no? Kasi dito sa, pamilya namin, hindi kami gumagamit ng ganito. Tapos, nakita ng asawa ko sa TV, na gumagamit tayo ng ganito. Sabi ko, mas prefer kasi namin sa Pilipinas gumamit ng ganito kaysa doon sa liquid. Kasi dito, parang makakatipid tayo nito, no? Parang paste ba? Parang sabon ba? Diba? Sa atin, sabon yung ginagamit natin. Hindi kami sa probinsya, okay? Hindi natin ilalahat, baka may magalit dito. Kami sa probinsya, ang ginagamit namin is yung mga sabong panglaba. Oo, hindi maganda pala yun. Kaso, wala kasi tayong pambili ng Joy. Yun na lang. Alright, next one is, bumili kami ng wafer. Para sana ako, magkano ba to? Ito ay 2 Bolivianos or 140. Uy, napakamahal ito, ha? This is 2 Bolivianos. 14 pala, 140. Uwi naman yung aking calculation. So, this is 14 pala. 14 pesos. And then, bumili kami, nag-offer ito. Lavava sa habon de ropa. Okay, habon de ropa. Ganito po yung sabon nila dito. So, this is an offer. Magkano to? This is 9.80 kasi yung isa is 4.90. So, nag-offer siya. So, 9.80. Okay, so, magkano to? Yung ganito sa ibang supermarket, ano to? 5 Bolivianos. So, dito is 4.90. So, parang mga 10 cents lang yung difference niya. So, ganito pala yung mga sabon nila dito pang laba. Alam niyo ba? Okay, meron na naman akong kwento. Hindi ko gusto yung sabon nila. Bakit? Hindi bumubula, guys. Parang perla. Alam niyo yung perla? Yung parang ganun yung sabon nila dito. Hindi bumubula. Hindi katulad ng ibang mga sabon natin sa Pilipinas na Tax, mga Surf na bulang-bula. Kasi yan yung gusto natin, yung bumubula talaga kapag naglalaba. Dito guys, hindi. Parang perla. Nakaganap na ba kayo ng perla na sabon? Yung perla na sabon,
sabon yun sa sa damit. Pero kami sa Pilipinas, yung sabon na Perla, sinasabon namin sa aming sa mukha. Sabon ba yun talaga sa mukha? Kasi may may papaya na Perla, di ba? Bakit kasi may flavor yung lahat kasi ng mga papaya flavor na sabon sinasabon namin sa mukha. Ano ba naman yan? Kaya, ewan ko. Pero yung Perla na puti, yung parang ganun yung consistency niya na hindi talaga siya bumubula. Kasi naalala ko dati, yung Perla, binibili namin yun, yung Perla na puti, binibili namin yun, hindi lang para sa mukha, pero sinasabi nila na maganda din yun, panglaba, para sa mga puti. Okay, puti na mga damit, o mga lampin, lalo na sa mga bata, yung ganun. Yung sabon nila dito, o tinatawag nilang habon, is talaga, parang Perla yung consistency, hindi ko siya gusto. Alam mo yung nilalagay mo na talaga lahat, diin na talaga, pero hindi pa rin bumubula. Alam mo yung ganun. Kaya hindi ako masyadong gumagamit nito. Inaano ko na lang, tinutunaw ko na lang masyado yung yung powder. Tapos yun na lang yung ginagawa kong sabon sa talaga, panglaba talaga. Kasi ito mahirap to. Mahirap. Alright. Another one pala is, bumili kami ng ganto, hotdog na bread. Okay, hotdog na bread. Alright, so ito ay nasa, magkano ba tong pan nila? Pan is size, so mga 42 Philippine peso. Alright, so yun lang lahat. Yun lang ang mga nabili namin worth 700 Philippine peso. So yun lang ang naabot ng 700 Philippine peso dito sa Bolivia. So ewan ko kung ano ang aabotin ng 700 Philippine peso sa Pilipinas. Kung makakabili ka ba ng ganito o hindi. So, the last time, bumili kami worth 2,000 Bolivianos at napakarami siya, guys. So, sayang, gusto ko talagang i-grocery haul yun para makita nyo kung gaano or ano nga ba ang maaabot ng 2,000 Philippine peso nyo dito. So, para sa akin, sobra siyang dami compared sa mabibili natin sa Pilipinas, I guess. So, kasi parang feeling ko yung 2,000 Philippine peso, parang sa public market ka lang kutob. Parang sa public market pa lang, parang sa mga, parang gulay at saka mga karne lang mabibili mo doon. Parang hindi ka makakabili ng iba pa sa supermarket ng mga ganun. So, dito, yung 2,000 Philippine peso is marami ka na talagang mabibili, guys. Kaya, next time, ipapakita ko sa inyo, I will do the grocery haul o kung saan nga ba abot yung mga pera nyo, Philippine peso, dito sa Bolivia. Okay? Alright, so that's it only for our grocery haul. See you next time.